Magandang araw, ako po si Lily Jendy Torres at ang ating tatalakayin ngayon ay ang Kabanata 20. Mga dahilan ng paglipat sa Hong Kong ni Rizal. Ang unang dahilan ay kawalan ng kasiyahan sa Europa dahilan sa pagkakaiba ng paniniwala niya kay Del Pilar at sa mga Pilipino sa Europa. Pangalawa, upang masigit siyang maging malapit sa Pilipinas. Pangatlo, para kukupin ang kanyang pamilya. Pamamaalam sa Europa ni Rizal. Nagpaalam ng maayos si Rizal kay Del Pilar sa paglalayo ng mapanatili ang kaisahan ng mga Pilipino sa Europa. Mula sa Marseilles, sumakay ng barkong Melbourne patungo ng Hong Kong. Kasama ng kanyang bagahe na may 600 na kopya ng MPW sa Luzon. Nakatagpo ni Rizal sa barko bilang mga pasahero ang mga babaeng Aleman na nagmamaliit sa kanya sa usapan na ipinahiya ni Rizal sa pamamagitan ng maginoong pamamaraan. Magandang buhay, ako si Tricia A. Reyes, ang susunod na magpagulat at ang aking iuulat ay tungkol sa Hong Kong. Sinasabi dito na si Rizal ay dumating sa Hong Kong noong 1871. Sinalubong ito ng kanyang mga kaibigan. Isa sa kanila ay si Jose Mesa at doon nanirahan si Rizal sa 5D Aguilar Street 2, Pednasola Terrace. Sa sinabing tirahan ni Rizal, nagbukas siya ng isang klinika. Itinatag niya ang kanyang sarili bilang isang ophthalmic surgeon. Matapos matagumpay na maoperahan ang kaliwang mata ng kanyang ina. Tinukoy siya ng mga lokal bilang doktor ng Espanyol, Kastila, na isang terminong kadalasang ginagamit para sa tumutukoy sa mga edukadong Pilipino. Nang dumating si Rizal, sinabi din dito bago magpasko ng 1871, dumating din sa Hong Kong ang kanyang ama at bayaw na si Silvestre Ubaldo. Kasama na rin dito ang kanyang ina, si Lucia, si Josepa at si Trinidad. Kaya sama-sama silang nagdiwang ng Kapaskuhan sa ibang bansa. Dagdag ko na din dito ang aking nabasa sa aking pananaliksik. Kaya daw po sumunod ang pamilya ni Rizal sa Hong Kong dahil sa legal na pamamaraan na natalo sila ng mga Dominicans na nagresulta ng pagpapalayas sa kanila sa Kalamba. Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Liza JC Orlando, ang pangatlong tagapagbulat sa araw na ito. At ang aking tatalakayin ay ang proyektong Borneo. Pinalak na Rizal na magtayo ng isang kolonya sa Borneo na bubuuin ng mga walang lupang Pilipino mula sa ating bansa. Siya ay nagpunta sa Sandakan at kinausap ang mga pinunong British at nagtagumpay siya na mapagkalooban ang kanyang proyekto ng 100,000 hektaryang lupa na malapit sa daungan at mahusay na pamahalaan upang magamit sa loob ng 999 na taon ng walang bayad. Ipinaalam ni Rizal ang kanyang proyekto sa mga Pilipino sa Europa na nagpakita ng pagnanais na ito ay maisakatuparan. Sinulatan ni Rizal si Gobernador General Despujol ukol sa kanyang proyektong Borneo, ngunit hindi ito sinagot. Sa ikarawang sulat ni Rizal ay hindi pa rin sinagot, ngunit ipinarating sa kanya sa konsul ng Espanya sa Hong Kong ang pagtutod dito. Mga isinulat sa Hong Kong. Ang una, ang mga karapatan ng tao. Isang pagsasali ni Rizal ng proklamasyon ng Rebolusyong Pranses ng 1789. Pangalawa, a la Nación Española, isang artikulo na umaapela sa Espanya na ituwid ang kamaliang nagawa sa mga magsasaka ng Kalamba. Pangatlo, sa mga kababayan, isang artikulo na nagpapaliwanag sa sitwasyong agraryo sa Kalamba. At pangapat, una rebisita a la Victoria Gaol, artikulo ukol sa kanyang pagbisita sa kulungan ng Hong Kong kumpara sa malupit na kulungan sa Pilipinas. At panglima, The Hong Kong Telegraph, isang pahayagan kung saan si Rizal ay nagpapadala ng mga artikulo. At ang pang-anim, ang pinakamahalagang isinulat ni Rizal sa Hong Kong ay ang Saligang Batas La Liga Filipina. Ang
Liga Pilipinas sa Maynila at patunayan kay Eduardo de Lecce na siya ay may sa kanyang paniniwala na matapang lamang si Rizal dahilan sa siya ay malayo sa mga Espanyol. Tinutulan ng mga kamag-anak ni Rizal ang kanyang nais sa magbalik sa Maynila dahilan na ito ay mahulugan lamang ng kamatayan. Gumawa din si Rizal ang sulat bago umalis ang Hong Kong na iningatan ni Dr. Marquez at sinabing bubuksan lamang niya ito kung mamamatay si Rizal. Ang mga sulat na ito ay para sa kanyang mga magulang at mga kapatid, sasambahin ng Pilipino at kay Gobernador General Escobar. Nagbalik si Rizal kasama ni Lucia sa Maynila, kasabay naman ng pag-uwi ng Rizal ay pagsasampa ng mga kanyang mga kaaway sa mga nangkas. Ako si Jerry Lopez. Ito naman ang magugulat. Pagtatayo ng La Liga Pilipina. Punyo at 3, itinatag ni Rizal ang La Liga Pilipina sa bahay ni Durocho Pacheco sa Calle Eliaya, Tondo, Manila. Ang pagpupulong ay dinaluhan ng mga sumusunod: Pedro Serrano Lactao, Domingo Franco, Jose Ramos, Ambrosio Salvador, Bonifacio Arevalo, Agustin de la Rosa, Moises Salvador, Luis Villarreal, Pausto Villarreal, Marciano Crisostomo, Numeriano Estaniso Legazpi, Chodora Plata, Andres Bonifacio, Juan Julieta. Pag-aresto at pagpapatapon noong Hunyo 6, 1892 sa isang pag-uusap ni Rizal kay Despujol ay inaresto siya sa dahilan na bintang na pagdadala ng mga polyetong kontra simbahan. Una, pinakulong si Rizal at mahigpit na pinababantayan sa Fort Magsaysay. Pangalawa, sumunod na araw, inilabas ang kautusan na itinapon si Rizal sa dapitan. Pangatlo, dinala si Rizal sa dapitan sa pamagitan ng barkong Cebu. Ako si Christian Paul Francisco Ingera, kabilang sa pangkat ng BSBA 2C. Ang aking tatalakayin at iulat ay ang Kabanata 22, ang buhay ng isang Kapon na sinulat ni Rizal. Una, noong Hulyo 15, 1892, nakarating si Rizal sa dapitan at pinagkaloob kay Kapitan Ricardo Carnicero, ang komandante ng hukbong Espanyol sa lugar. Dala din ni Rizal ang sulat ni Padre Pablo na superior ng mga Jesuita para kay Padre Antonio. Pangalawa, noong Setyembre 21, 1891, nanalo sila Rizal, Carcinero at isang Espanyol ng Dipolog. Nanalo ang kanilang ticket bilang 9736 na pumapangalawa sa paligsahan na may gantimpalang 20,000. Pangatlo, hindi nagtagumpay si Pastel na ibalik si Rizal para sa simbahan. Hinamon din ng duelo ni Rizal si Mr. Juan dahil binentahan siya nito ng kahoy na mababa ang kalidad. Pang-apat, inilipat ni Padre Pastel si Padre Francisco Sanchez sa dapitan upang akitin si Rizal na magbalik sa simbahan, ngunit hindi rin ito nagtagumpay. Panglima at ang panghuli, nagtrabaho si Rizal sa dapitan bilang isang manggagamot. Ang kanyang pasyente ay ang mga mahihirap at dito din ginamot ni Rizal ang kanyang ina nang ito ay tumira sa dapitan ng kalahating taon.
Ako si Gian Dave Sales, BSBA 2C. Ang aking report ay mga proyektong pangkomunidad sa Dapitan o community project na tinatag noon. Number 1, paglilinis ng mga laitan upang mawala ang malaria. Ang laitan ay isang patubig na ginagamit sa bukid. Ang malaria naman ay isang dengue o mga insekto at iba pang mga sagabal sa bukid. Number 2, paglalagay ng pailaw sa lansangan ng dapitan. Ang dapitan ay isang lugar na pinaglalagyan ng ilaw kagaya ng plaza, park, at iba pa. Number 3, pagpapaganda ng liwasan o plaza o park at ang paglalagay ng mga mapa sa Mindanao sa plaza. Number 4, ang malaking panahon ni Rizal ay ginagamit din niya sa pagtuturo ng mga kabataang sa dapitan. Tinuturuan niya ang mga ito ng pag-aaral sa wika ng geografiya, saysayan, matematika, o gawain ng industrial at iba pa. Sa oras naman ng pagtuturo niya ay alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Ito ay ginagawa niya ay para matuto ang mga bata sa mga wika natin. I'm Kenneth Sinobe, I'm reporter. My topic is mga ambag ni Rizal sa agham sa Dapitan. Pinasok ni Rizal ang mga kagubatan at baybay dagat ng Dapitan para sa paghahanap ng mga specimen upang ipadala niya sa mga museo ng Europa. Nakapag-ipon siya ng 646 na uri ng mga kabibi. Natagpuan niya ang especies ng Draco rizali, Apogonia rizali at Rhacopurus rizali. Ang pag-aaral ng mga wika ay pinagpatuloy ni Rizal sa Dapitan. Sa panahong ito ay natutunan niya ang wikang Bisayas, Subain at Malayo. Ang kahusayan sa larangan ng sining ay makikita pa rin kay Rizal sa panahon ng pagkakataon niya sa Dapitan. Bumuwit siya ng mga bagay na nakakaakit sa kanya at ninilok niya ang paghihiganti ng ina. Ang ulo ni Padre Guegerico, estatwa ng isang babaeng taga-Dapitan. Ginamit din ni Rizal ang kanyang panahon sa Dapitan bilang isang magsasaka. Umabot ng 70 hektarya ang lupa ang kanyang pag-aari na tinamnan niya ng abaka, nyog, puno, kahoy at tubo, mais, kape, at kakao. Ginamit din ni Rizal ang moderno pagkasaka sa pamamagitan ng pag-aangkat sa Estados Unidos ng mga makabagong makinarya. Ang pagninegosyo ay isang naging gawain ni Rizal sa Dapitan. Nakipagsyoso siya sa Ramon Carrion, mga ngalakal ng taga-Dapitan, sa negosyo ng pangingisda, koprahan at abaka. Itinayo din ni Rizal ang kooperatiba ng mga magsasaka sa Dapitan upang mabawasan ang monopolyo ng mga Chino sa lugar. Yan din sa audiensya, yung may topic sa about Josephine Brown. Namatay si Leonor Rivera noong Agosto 28, 1893 dahil sa panganak. Dumating si Josephine Brown edad 17 sa Dapitan upang samahan ang kanyang ama na si George Tauper upang mapagamot kay Rizal. Dila nila ang isang tarheta ni Julio Laurete. Nagmahalan sina Rizal at Josephine at nagbalak magpakasal. Ngunit ayaw silang kasal ni Padre Obal nang walang permiso o berbisyo ng Cebu. Umalis si Tauper sa Manila at naiwan si Josephine sa Dapitan upang makisama kay Rizal sa unang bahagi ng 1896. Nakunan si Josephine sa kanyang anak ni Rizal. Dumating sa Dapitan noong Hunyo 1896 si Dr. Pio Valenzuela upang ipaalam kay Rizal ang ukol sa katipunan. Inikayat ni Valenzuela ang pamumuno ni Rizal, katipunan na ungalian niya.